natin nationwide. The mighty sound across the archipelago. Radyo natin nationwide. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Impormasyon, aksyon, o solusyon sa PIA Biliran. Designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Natapos na sa Department of Public Works and Highways, Biliran District Engineering Office ang flood control project sa Karay-Karay River sa lungsod sa Naval. Ang maong proyekto nga nagkantidad og 98.5 ka milyon ka pesos naglakip sa pagtukod og 800 ka metros nga stone masonry nga may reinforced concrete facing aron mapaligon ang istruktura sa baha. Matod ni OIC District Engineer Erwin Antonio, gisiguro nga ligon ang pundasyon niini pinaagi sa pag-holy vinyl chloride sheet piles. Kini nga materyales adunay kusog nga resistensya batok sa natural nga persa sa yuta, mga ilaga ug tubig bisan sa parat o tab-ang. Nahisgutan usab nga ang maong flood control structure na apil sa mga naguba sa bagyong Uduha ni atong 2017. Ang pagkakompleto sa proyekto maghatag og dugang proteksyon batok sa pagbaha nga mamahimong hinungdan sa pagsira sa mga dalan, kadaot sa mga kabtanan ug posibleng pagkakalas sa kinabuhi sa mga mulupyo. Dugang pa, mapanalipdan niini ang halapat nga mga umahan sa humay nga nahimutang duol sa Karay-Karay River. Gikan sa DPWH Biliran District Engineering Office, sa ngalan ni Chelsea Human, ako si Stephanie Bisarinas para sa impormasyon, aksyon. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Dasa sa INSAT inagbubukas in oportunidad para mga kwalipikado nga profesional maging on-call trainers para 3-year diploma programs kasampay ang pagtulungan pagbuli nga masunod nga henerasyon ng mga skilled workers. Ang mga posisyon nga bakante amon masunod, on-call trainers for diploma programs, diploma in hospitality management nga diploma in civil technology. Ang mga kwalifikasyon amon masunod, bachelor's degree o may relevant industry experience sa respective nga kurso, may the National Trainer Certificate in TTC o TESDA Accredited Trainer Certification ang may bintaha, eksperyensya pagtutdo o training ha vocational or technical education o paya communication skills nga may pasensya pagtumaran mga estudyante nga flexible nga anda magtrabaho on-call basis wilahan nga panginahanglan. Ang masunod amulot ang responsibilidad ng on-call trainer, pagtutduhan mga estudyante sa malahan TESDA competency-based nga training standards, pag-andaman lesson plans, training modules, and hands-on demonstrations, pag-assess ng pag-evaluate ang performance ng mga estudyante, ng pagsiguro na masunod ang mga training safety protocols ng industry standards. Ang makarawat ng aplikante may da competitive training allowances, opportunity makabulig ang kabataan na biliran, may flexible nga oras ng work arrangement ng pagpapaswaghan kay baruhan technical ng vocational training. Ang ma-apply, pwede personal magsumitihan application letter ng iba pa nga mga ginkikinahanglan nga dokumento hantas da si INSAT ha Libertad Kabukkahan Biliran o mag-email ha si insat@tesda.gov.ph address kan Shala Marie D. Taon, Vocational Administrator 3 INSAT Libertad Kabukkahan Biliran para kadugangan ng impormasyon nga pakiana. Pwede magtawag sa cellular phone number 0917-146-5972 ang mga kwalipikado nga aplikasyon. Impormasyon, aksyon o solusyon sa
agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM. Maayong buntag sa atong mga isig kabiliranon, labi na sa ngadto sa mga lumulupyo sa 8 kalungsod sa probinsya sa Biliran, ang lungsod sa Nabal, ang lungsod sa Almeria, ang lungsod sa Kawayan, ang lungsod sa Maripipi, ang lungsod sa Kabugayan, ang lungsod sa Kulaba, ang lungsod sa Kaibiran, ang lungsod sa Almeria, ug ang lungsod sa Biliran. So maayong buntag pag-usab kaniyong tanan ani na sa kita sa atong ikatulo nga hugna aning atong programa nga impormasyon, aksyon ug solusyon aron kita makapadangat sa mga impormasyon ug mga angay nga aksyon nga pagabuhaton gikan sa atong mga tinubdan nga mga ahensya sa pangagamhanan ug aron makakita kita og solusyon. So mao kini nga gituyo kini nato nga programa nga tawagon og impormasyon, aksyon ug solusyon aron ang mga impormasyon nga among ihatod kaninyo makahatag og aksyon ngadto sa mahingtundan nga mga ahensya ug makahatag og solusyon sa mga nagbaga nga mga unag-una nga mga concerns, issues and concerns sa atong katilingban. So karong adlaw Pebrero 21, Biyernes nga adlaw, mao ang ikatulo natong edisyon o episode sa atong programa nga impormasyon, aksyon ug solusyon. Diin atong ikauban karon wailain ang atong bag-o nga hepe sa CIDG or Criminal Investigation and Detection Group sa Biliran Field Unit. Wailain kundili si Police Major Felix Dennis P. Alicando. Ug iyang kauban usab si Police Staff Master Sergeant Ronilo Mark A. Cinco, ang investigator sa CIDG Biliran Field Unit. So karong buntaga daghan taog paghisgutan tungod kay daghan nga mga panghitabo ang nahitabo gyud diin ubay-ubay sa atong mga kaigsuonan ang nabiktima. Diin kini gihat usa kini ka krimen, di ba sir? So mao nga ania ang giimbitar gyud nato ang Criminal Investigation and Detection Group ang ilang hipi aron magpahayag og mga impormasyon kung unsa ang matrabahoon sa ilang opisina ug unsa ang kalainan ani ngadto sa uban pang mga unit sa Philippine National Police. So, karong buntaga atong pangayoan sa iyang opening statement si Police Major Felix Dennis P. Alicando. Sir. Sir, good morning, no? Sir Rod, kasama ko ngayon ang investigator natin sa CIDG Biliran Provincial Field Unit, Police Senior Master Sergeant Ronilo Cinco. Ako naman po ang inyong lingkod, Police Major Felix Dennis Alicando. Magandang umaga rin po sa mga tagapakinig at sa mga nanonood sa Facebook Live sa ating programa. So sir, thank you po sa pag-invite sa amin dito para sa makapagbigay din po tayo ng kaalaman o awareness sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Biliran. Sir, opening statement. Magandang araw po, Sir Rod, at salamat din po sa pag-invite sa amin. At yun din po na ma-aware yung mga tao dito sa Biliran sa anong kuan na to, sa investment scam na to. So yun, panimula ni Sir Alicando. So alang sa kasayuran sa atong mga isig Kabiliranon, ni adtong mga unang tuig nakalabay nga tuig 2024, siguro sa hinapos nga bahin sa 2024, adunay pipila ka mga kaigsuonan nato nganlan lang nato ang lungsod sa Kabugayan, diin sila midangop sa opisina sa CIDG Biliran Field Unit sa may Biliran,
diin ilang gipaabot ang ilang reklamo. Ubay-ubay to sila kay atong panahon na mga nato sila sa mga 20 ang nagpahayag og reklamo o nagpasaka og reklamo bahin sa usa ka gitawag og baligya release. Ato na lang nganlan baligya release nga mga pamagi. Din may kabat og mga milyones ang na-scam yun. Na-scam na nga investment scam nga intawon ang atong mga kaigsunan, siningtan nilang kwarta. Unya nahog nawa sa hangin siya tungod kay tuod man nakadawat sila sa pipila ka mga returns of investment pero ang uban wala gyud in taon. Unya aduna na po yung mga may kailap nga mga istorya nga aniya na sab sa lungsod sa Almeria sa usa ka baryo sa lungsod sa Almeria kini nga investment scam nga sa pagkakaroon gimonitor ni sa atong CIDG. So usa ta mga to pagtuki diani nga mga scam ato sang pangutanon si Sir Felix Dennis Alicando kung unsa ang Criminal Investigation Detection Group. Sir, unang-una ang Criminal Investigation and Detection Group is siya yung investigating arm ng PNP. Nag-specialize po ang CIDG more on sa investigation, sa mga heinous crimes, sa mga economic sabotage na mga krimen. So, sa mga sensational na mga cases, doon po tayo sir nagfo-focus. Nagbibigay din po tayo sir ng assistance sa territorial units natin sa mga municipal police station, kung may mga heinous crimes, mga malalaking krimen. So andun po kami sir para mag-support kasi national support unit po kami sir ang CIDG. Yun po sir, maliban pa doon, marami pa kaming mga, yung tinatawag namin na mga flagship program. Meron kaming plan paglalansag Omega. Nag-focus kami sir sa mga criminal gangs at saka mga loose firearms. Marami lang sir, halimbawa sir sa Likop. Sa criminal gangs yan sir, sa Amiga Shopper, yun na focus naman kami sir sa smuggling, manufacturing, tsaka paghuli sa mga counterfeit na mga products. Yun sir, fortunately sir, hindi naman talamak dito sa biliran sir o minimal lang talaga dito sa atin sir kung nakakalusot. Pagdating naman sir sa may tinatawag kaming Oplan Ligas. Focus naman yun sir sa mga illegal na pagbebenta ng mga gasolina, sa mga LPG na mga illegal. So yun sir. Marami pa sir. Yan din sir sa mga sinasabi nating sa mga prostitution. Yan, kasama din yan sa amin sir. Sa anti-terrorism din sir, kasama din yan. So malawak po ang scope ng CIDG. So medyo maswerte lang tayo dito sir sa Biliran kasi less ang crimes dito sir. Napakatahimik naman po kasi ng Biliran Island sir. So papasalamat tayo doon at wala tayong masyadong kababayan na nabibiktima. So daghang salamat sir no sa pagpahayag nimo sa mga scope of ang operation sa atong Criminal Investigation and Detection Group. So ubay-ubay sad ang gi-mention ni sir tungod kay gini daghan siya na siya mo covered sa heinous crimes, economic sabotage, sensational cases, uban pa nga mga illegal nga mga trabaho. So istorya po ni sir, gipahayag po ni sir nga ang pag-abot niya din nakita niya nga dili muragwa gyud kayo presence ang mga kriminal nga mga activities dinhi sa probinsya sa Biliran tungod makita po nato nga ang mga taga-Biliran is or ang taga-Biliran kuan siya mga peace loving people gyud siya, mga butan. So mo na siya nga dili gyud kayo or gani dito sa Peace and Order Council, makita na itong generally peaceful good ang atong probinsya sa Biliran. So sir, sa pagsakob nimo sir, isip bagong hipis sa CIDG Biliran Field Unit,
unsa man ang unsa man ang nakita dayon nimo nga kaso nga nahisakop sa inyong scope of jurisdiction? So yun sir, ang unang-unang na ano ko sir is yung sa investment scam nga sir. Kasi last year, yun na nga, mga June, may mga pumunta kasi sa opisina. Anyway sir, hindi pa ako ang hepe that time, pero until now kasi ongoing yung kaso. Tsaka merong, yun na nga, may nabalitaan tayo dito sa Almeria. Yung pagdating sa investment scam. So yun sir, yung sa Kabukgayan naman sir is nasa prosecution level yung kaso. So yung dito naman sa Kabukgayan, yun, may nabalitaan tayo na may mga investment scam din. Sa online naman ito sir sa kanila. Kasi may nakausap tayong isang nag-invest sa trade expert. Tinatawag nilang trade expert. So, as of now naman, wala pang nagre-reklamo sa local station, sa municipal police station. Wala pa rin nakakarating sa amin na mga complainant. Pero anyway, yun na nga, eto sir, kaya isa din sa purpose o reason bakit nandito kami sa station nyo is para mag-spread ng awareness. Para hindi na maulit yung mga nangyari. Kasi ang dali din naman makahikayat ng mga scammer kasi malaking return ang pinapangako nila. Ang pagkakaalam ko sir is nasa 25% within 20 days. Yung investment? Investment, 20 days. 20%. So, parang napakalaki nun. Too good to be true. So, wala ka namang pinaghihirapan doon. Wala kang product na nakikita. Wala kayong kailangang gawin. Maglagak ka lang ng pera. After 20 days, tutubo ang pera mo. So, sa reality, hindi naman ganun ang pagkita ng pera natin eh. Pinagtatrabahuan natin yun, pinaghihirapan. Eh yun, kung tayo, nadala lang tayo sa salita, lagay ka lang ng pera mo, at mag-expect ka na may natutubo within period of time. So, parang doon pa lang may something nang mali eh. Anyway, hindi lang naman kasi ito bago, sir. Marami ng mga lesson learned tayo, pero Hindi pa rin natuto, sir. Hindi pa rin natuto. Bakit hanggang ngayon kinakagat pa rin? Pinapatulan pa rin natin. So, sana po maiwasan na natin kasi iba millions ang ini-invest, sir. Millions. Kung halimbawa inutang mo pa yun, ilang taon mong babayaran yun. Kung inipon mo naman yun, malaki na sanang napuntahan nun. So sir, unsa man ang mga signs or timailhan ba nga aron ang atong mga kaigsuonan nga mga biliranon dili in taon mahitong pawak na ng investment scam nga karon ning ngadto na sa humana sa Kabugayan nya ning na sa Almeria, particularly sa pulang sa to Hamoraon, Barangay Hamoraon. Unsa man sir ang mga signs nga kana siya nga klase scam siya, panguwat siya nga paagi? Sir, unsa may atong tigamnan aron makahibaw pud ang atong mga aron ma-aware ang atong mga kaigsuonan nga dili ko diana kay nag-ingon ba Sir Felix nga mo na yung mga timailhan nga usa kini kay scam. Sir, sa ano na yan ang investigator ko pasagutin. Sige. Sir, sa ganun po, malalaman po natin yan na ganun na scam yan. Halimbawa, yung pera mo mag-i-invest ka tapos biglang lalaki within 20 days. So, hindi naman ano yan na ganun kahit sa bangko nga. So, yun po, sir, na pag merong mga ganun, talagang scam na talaga yan po, sir. Sign po yan ng scam. So, in-encourage ko yung mga tao na pag mayroong mga ganyan, wag na kayong sumali sa mga ganyan. Dahil sa first time, siyempre makaka-receive ka para for ano yan sir para for pag-inganyo ba ng mga tao at least may nakaka-receive. So kalaunan sir, hanggang marami nang nag-i-invest diyan, biglang mawawala yan.
Yung ibang ano naman sir, kung mag-imbestiga din tayo. Halimbawa, hinikaya tayo. Wag din tayong mahihiyang magtanong. Ano ba yan? Legal ba yan? May permit ba yan? May opisina ba yan? May permit ba kayo sa SEC? Paano ba gumagana? Paano ba lalago yung pera ko dito sa investment na hinihikayat mong salihan ko? Paano ba yan? Kung hindi maipaliwanag sa'yo, sir, kung paano gumagana yung negosyo or yung investment na pinapasalihan sa'yo, medyo alanganin na yun. Magtaka ka na parang, paano ba kikita? May produkto ba kayo? Kung halimbawa wala naman, humindi ka na. Kasi alanganin na yun. So siguro sir, yung una siguro sisiya sa atin ng yung would-be investor kung yung legality ng company or ng office or yung nung tao. Siguro kung company siya, ihinga natin ng SEC registration. Or kung iba pa, yung mga, kung yung kumpanya ba niya, yung organization ba niya ay registrado sa SEC, CDA, or ano pang mga registering entities para sa ganun pa man, makita natin na yung operation niya illegal kasi nakarehistro siya. Siguro yun. Tapos kung sa local naman, may business permit ka ba? Oo. At saka yung sabi mo, sir, na yung proseso ng pag-ano ng pera, kung ano ba, klaro ba? Yun siguro, sir, Hindi rin maipaliwanag ng nanghihikayat sa'yo kung paano kikita yung pera mo. So, wag na po tayong doon. Red flag na yun, red flag. Yung hindi niya maipaliwanag mismo kung paano kikita yung pera sa short period of time na yan, parang napaka-imposible. So, marami naman kasi tayong mga previous na mga incident. So, dapat iwasan na natin. Sayang ang pera. So, sir, ano po ba ang mapapayo mo, sir, doon sa mga kababayan natin sa biliran? For example, mayroong manghihikayat sa kanila na mag-invest sa ganito, tapos pwede ba silang lalapit sa inyong office para maano din nila, ma-report din nila, sir, ano ba ito? Legal ba ito? Kasi maglalagak ako ng malaking pera, baka maano. Pwede ba silang pupunta sa office niyo, sir, para magtanong? Yun, sir, opo. Hinikayat po natin yung mga would-be investors, yung mga hinikayat na, yun, unang-una, magtanong-tanong muna kayo sa naghihikayat sa'yo. Kung sa tingin ninyo kahina-hinala, yun, mag-report po tayo sa pinakamalapit na police station. Andyan naman yung municipal police station natin sa bawat munisipyo. Or pwede naman lumapit sa amin sa CIDG. Ang opisina po namin is andyan sa Core Shelter, Barangay San Roque, Biliran. Lagpas lang po ng tulay. So, i-report po natin. May mga kahina-hinala po naggagano na naghihikayat, nag-i-invest para maimbestigahan namin. At kung talagang may mga nabiktima na, maipailan natin ang kaso para matigil ito. So yun nga, sir, parang sa kalaunan ng panahon, marami na kasi yung nabalita sa national TV na ganong mga scam, investment scam. Pero yung mga kababayan natin kasi sa alok ng malaking return, kaya ganon. Hindi na sila nagpapaalam, hindi na sila nag-share sa kanilang experience sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kilala na mayroong kaalaman doon kasi ito malaking pera ito, hindi na ako magsasabi sa iba. Pero ang ini-share nila sa iba yung return of investment scam na malaki yon. Kaya marami yung nahikayat na mag-invest din. So ganon siguro. Pero sir, going back to the scope of operations ng CIDG, isa na rito siguro yung illegal selling of gasoline and LPG. Nang masira ang Biliran Bridge, sa isang online conference, nabalitaan ko, saka mismo yung taga Department of Energy, Visayas Field Office, nagsabi siya na
yung mga nagtitinda ng mga tingi-tingi ng gasolina, marami sa probinsya ng Biliran. Scope, ano pa ba yun, sir, sa trabaho nyo? Yung mga nagtingi-tingi or hindi? Kasama po, sir. Mm. So, ang ano namin dyan, sir, is advice doon lang talaga sa gasoline station kasi sila lang naman talaga ang authorized na magbenta ng gasolina kasi ano din yan ng threat yan sa community natin, sir, yung magbenta kasi flammable kasi masyado yung mga bagay na yan konting mapaglaruan ng mabata o ano pwedeng mag-cause ng sunog. Kaya nga, sir, may mga sa gasolihan lang sila lang mga authorized kasi yun andun ng safety sa kanila. O ang maano natin dyan is minsan kasi, sir, tulad nito na nasira ang bridge. So, siguro ang iba, sir, wala kung sinasamantala nila. Kasi alam ko, sir, medyo may kamahalan din ang pagtawid ng mga truck dyan sa Biliran, yung sa barge. So, yung iba naman sa atin, sir, kasi tumaas na nga rin ng gasolina. So, yung iba, siguro sinasamantala na magbenta dito kasi yung sa tingi-tingi, mas mura. Doon siguro sila, sir. In-advise din natin na pwede itigil na natin yung pagbenta ng mga, kasi hazardous, nagpo-post ng hazard sa community. Threat yun sa natin. Pero sir, may ginawa bang coordination yung Department of Energy sa office nyo, kasi kasama ito sa scope nyo, na para matigil yung pagtitinda ng mga tingi-tingi, pero kawawa naman yung mga kababayan natin. Pero at the hindsight, sabi mo, sir, malaking ano yun, malaking distroso, lalo na pag may sunog na. So, mula nang umupo ako, sir, hindi pa kami nakapag-usap ng DOA. Pero anyway, sir, pagka may time, ako ang bibisita mismo sa office nila, sir, para makapag-usap kami, makapag-coordinate. Wala pong opisina ang Department of Energy, sir, nandun sa Cebu lang, sir. Pero okay, pwede rin akong makapagbigay ng number sa contact person doon, sir, kasi yun din ang isa sa mga topics na dinidiscuss doon sa online meeting, kasi na sana daw yung mga tingi-tingi para, sabi mo, sir, maiwasan yung mga fire incidents, at saka yung parang illegal din naman yun, sir. Illegal na pagtitinda kasi wala naman silang mga permit na magtinda. So siguro, sir, in the next few days makikita natin kung mag-action kayo, sir, na wala nang tayong makitang mga tingi-tingi doon sa mga gilid ng kalsada, kasi makikita naman doon, sir, at sa plain view po makikita po natin na nandun talaga, marami po talagang nagtitinda ng mga tingi-tingi doon sa mga kakalsadahan natin sa probinsya po. Okay, sir. Sige, sir, tingnan natin ang magiging ano natin, so hopefully by next week or ano. Yung unang gagawin po namin dyan, sir, iwawardigan lang po namin dyan sila kasi nakakaawa naman kung hulihin natin. Alam mo naman, makukulong sila. So, wawarning na natin na i-stop yung pagtitinda nila ng mga tingi-tingi kasi hazardous naman talaga. Pero pag hindi pa rin sila tumigil, patuloy pa rin, doon na kami action, sir. Manguhuli na talaga. Consideration pa rin talaga, sir. May mga kulong din pala, sir, ng mga penalty. Sir. Delikado wala. Kaya nakakaawa. Excuse me. So nakakawa din naman, pero at ano lang doon ay talagang hazardous din siya. Tungkol naman sa ibang mga kaso, sir, siguro wala naman ditong mga criminal gangs, di ba? Wala. Pero ano lang, sir, isa kasing school dito sa bayan, particularly sa bayan ng Kabukgayan, may na-report kasi na mayroong mga gang, pero hindi pa rin mga establisadong gang, parang sa mga youth lang ba? Sa mga estudyante na Eternity siguro, sir. talagang sila yun, naghasik sila ng parang, sabihin lang natin, ng lagim. Kasi yung mga estudyante doon at saka iba yung populace, natakot sa kanila sa itong sinasabing dugo-dugo gang. O dugo-dugo gang ng siguro
Kabugayan National High School. At saka, ito ring grupo daw ito, aywan ko kung existing pa siya o nabuwag na siya, pumupunta sa isang barangay, malaking barangay na naghasik din ng kanilang lagim. Ano po ba, sir? May gagawan pa din po ba yan ng action ng CIDG para ma-stop po yan, sir? Sir, actually hindi pa nakarating sa amin yung information na yan. Pero since nasabi nyo na, sir, ipupuntahan namin yan. I-check natin niya kung gaano po katotoo at nang magawa ng action. Kasi tingin ko kung sa mga kabataan parang sa mga fraternity naman yung madalas ang ganyan magkakalaban na fraternity. Naranasan din naman natin yan nung high school o college tayo. So sa mga fraternity, sige sir, i-check natin yan sir sa Kabugayan sir, no? Kabugayan, Sige sir, namin yan. Kasi may mga post kasi doon sa particularly sa bunga na yung mga ganong mga din kasi magpipista sa bunga daw parang parang nagano sila ng mga hindi pa magandang mga ginagawa ba na matakot yung mga bisita. Pero aywan ko sir kung nabuwag na ba ang grupong ito. At saka sir, mayroon pa ding mga ibang grupo din, siguro isa din ito sa pagtutuunan ng pansin ng CIDG kasi kahit maliit na problema pero kung hindi agapan, lalaki yon at makaperwisyo sa mga mayroon din dito sa Nabal kasi Nabal na dalawang school, sabi mo sir, parang gang din, student gangs, pupunta sa isang school, makipag-away doon. Saka parang paano na sila sir, parisbak na lang. Siguro sir, ang mas magandang gawin nito ay mag-ano din tayo ng symposium doon sa mga schools na hindi natin payagan na mag-establish ng mga ganitong gangs kasi aside from nakakatakot sa student populace, masisira din yung community kasi dito sa Nabal, talagang si Mayor Gretchen talaga ang pinuntahan talaga yung school. Bakit nagkaganon, nag-aawayan? Kasi mayroon ng bata na estudyante na nagdadala ng kutsilyo. Yun, delikado yun, sir. Para siguro gagawa na lang tayo ng parang awareness campaign ba na bawal yung mga gangs na establish sa mga schools. Yun, sir. Ako, personally, hindi ako naging member ng mga fraternity na yan o mga gang. Pero sa tingin ko naman, if ever lang na mga fraternity war yung nangyayari ngayon, tutusin, pag sumali ka sa fraternities, parang brotherhood naman yan Hindi naman ang purpose niyan makipag-away sa kabilang fraternity. Yan para magtulungan ang mga member dyan Wala naman siguro sa kanila na makipag-away o sa mga kabilang gang. Diba yan? Pero anyway, pagdating naman dun sa school, mas maganda siguro na may remind natin yung school management kung may security sila na doon pa lang bago pumasok higpitan na. Anyway sir, sige lang sir, yung mga ano mo sa amin na mga issues address namin yan. Subukan namin na i-address, follow up namin, i-check namin sa mga concerned na mga personalities. Isa pang concern na di rin namalayan ng mga negosyante, lalo sa mga maliit na negosyante, yung counterfeit products, lalo na sa sigarilyo, sir. Kasi na-report po doon sa Southern Leyte na talamak daw po yung pagbibenta ng mga counterfeit na mga cigarettes. Dito din sa probinsya ng Biliran, baka nakapasok na po yung mga counterfeit products. So siguro, sir, magtanong-tanong din tayo kung nakapasok na ba yung mga counterfeit na mga sigarilyo kasi hindi rin naman alam ng mga nagtitinda, yung mga maliliit na yung bininta pala nila ay counterfeit na pala na produkto. Siguro sir, ano din natin yan sir. Tapos, paano po makakatulong yung opisina nyo doon sa mga heinous crimes po sir? Yun po sir, unang-una kung halimbawa nangyari na dyan is mag-assist kami sa investigation doon sa pag-solve ng kaso, pag-identify ng kung sino makikagawan, pag-file. So, pumapasok kami dyan, sir. Tinutulungan ng istasyon.
Pero ang pinaka preventive ginagawa talaga namin, sir, is usually naman, sir, is more on firearms ang nagiging commission ng crime. So, kung mapapansin nyo, sir, or ewan ko lang kung nababalitaan nyo, sir, ang CIDGs, talaga kami, ini-intensify namin yung program namin against loose firearms. So, nag-apply kami ng search warrant. So, kung may, lalo na, sir, kung may mga complaints sa amin na itong tao na to may illegal na barel, medyo masakit na sa ulo sa barangay, sir, ang natin. Kasi, yung mga may hawak ng loose firearms niyan, sir, na medyo abusado pa, sila yung madalas na nakakapag-commit ng crime. So, once na may nag-report sa amin, binavalidate namin. So, yun, ina-applyan natin ng search warrant yung may-ari ng baril na yun, illegal na baril. Kasi, usually, talaga, more on shooting incident naman ang commission of crime. So, yun, sir. Isa din sa concern dito, sir, sa probinsya ng Biliran, kasi mayroong mga insidente na yung USIC ba, sir? Yung sa parte ng exploitation of children online, sexual exploitation of children. Sakla pa po tayo, sir, sa investigation niyo po, sir? Sa CIDG? Pwede kaming mag-assist, sir, pero pagka nag-online na, sir, more on sa cybercrime unit ng PNP. Pero pwede kaming mag-join dyan, sir. Cybercrime kasi agency na sa operation na. Kasi kawawa naman yung mga kababayan namin sa Biliran, sir, kasi nang makasama ko sa isang operation, yung nila, yung target nila, yung mga bata, pinahubad sa harap ng kamera, tapos magbabayad yung isang kliyente doon sa labas ng bansa at through sa mga online payment centers. Oo, yun. Kawawa naman. Pero deny na ng yung mga may mga may mga parang ibinugaw ng sariling mga ina, mga ama para lang makakita. Mayroong insidente na from a certain town doon sa kabila na doon nag-operate sa Tacloban. Pero matagal na pala nag-operate dito sa bahay-bahay lang nila kasi may internet naman. Yun naman ang primary na consideration na gagamitin. Yun, sir. Aywan ko kung talamak pa ba or hindi na or nabuwag na yung mga ganong klaseng mga krimen kasi siguro kasi pinuntarya niya yung mga member of families na medyo kapos ang kita. Kaya kumakapit sa patalim, yun, pumaharap sa camera, nakahubad, yung mga bata, yun. Yun din siguro, sir, ang natin na imbestigahan din natin kung mayroon kayong time na parang nandito pa rin dyan sa probinsya ng Biliran po. Sir, if ever naman sa mga tagapakinig natin, no, tsaka mga nanonood sa Facebook Live, hinihingayat ko po yung kababayan natin sa Biliran na kung may impormasyon kayo tungkol dyan, huwag po kayong mahiyang tumulog sa opisina namin, mag-report, tumawag. Open po kami para ma-actionan din namin kasi hindi naman po lahat makaya namin kailangan din namin ng tulong ng community. So if ever na may nalaman kayong ganun, report nyo po kagad sa amin. Willing po kami, actionan namin yan. Sir, numero nyo po, sir, para ano po ang official na contact number nyo po, sir, para maano po ng ating mga kababayan sa probinsya ng Biliran po, sir. Okay, sir. Para anytime na kung may kahinala sila na may nagawa ng heinous crimes, yung mga gangs, yung mga loose firearms, may smuggling, para din ma-report nila kaagad para makahingi ng tulong po sa inyo. Yes, sir. Ito po yung pinaka-hotline namin sa opisina. Ito po yung number 0956 004 7453. Ulitin ko. Sir. 0956 004 7453.
7453. Yes po. So 24 hours po ito sir, may sasagot. Yes sir. Oh. 24 hours. Sir. So ulitin natin ha, ito po yung hotline ng CIDG Biliran Field Unit. Kung mayroon man kayong mga nakitang mga kahinalang mga tao, palagay natin ng parang sa tingin nyo ay maghasik ng lagim sa inyong mga kabarangay, tumawag lang po kayo at mag-text sa 0956 004-7453. Kasi 24 hours, 24/7 ito na sasagot kung mayroon man kayong mai-report o i-report na mga insidente na mga kahinahanalang mga krimen. Yes, sir. Oo. So ano ba, sir? Kung mayroong tatawag po sa inyo, sir, ibabalidate mo nyo muna, puntahan mo na yung lugar. Yes po sir, ibabalidate po natin yan. Akandakan ng surveillance po sir kung talagang totoo talaga yung nireport nila sir. Kasi baka delikado naman. Delikado pag hindi natin na puntahan kaagad. Pwede ba silang sir ng for example, mayroong actual na nangyari tapos paano pa sila sir makapag-report online? Through Facebook po. Meron din po kami sir na official Facebook ng CIDG Biliran FIPU sir. Sige sir, ano po ba sir? So CIDG Biliran FIPU sir. Yun ang CIDG Biliran PFU. CIDG Biliran PFU. Sige sir. Maraming salamat po sir. So pakinggan na ilista niyo po yung yung contact number, cellphone number na ibinigay at saka yung FB, official FB po ng CIDG Biliran Field Unit po. Ano po ba sir yung mga ibang programa sir ng CIDG na pwede nating sa publiko, i-share po sa publiko po? Programs. Ayun sir, sa amin sir, pag sinabing program sa amin, yun nga yung nabanggit ko kanina sir. Yung mga flagship project or flagship program. So, kumbaga, yun ang tinututukan namin. Kasi sa amin, sir, sa CIDG, wala na sa amin yung checkpoint. Wala na. Wala na kaming patrolya, yung mobile patrol. Wala na kaming foot patrol. Wala na rin sa amin yung mga PCR activities. So, dito, yun ang mga pinagtutuunan namin ng pansin sir sa illegal firearms, logging, sa mga counterfeit products, anti-terrorism, sa mga heinous crimes, yung mga illegal gambling, yung sa pornography na yan sir, pornography, prostitution, anti-kidnapping, yan sir, nakalimutan ko rin pala. Yung lagi-lagi namin yung sa mga wanted persons. Kasama pala. Yan, yun ang kumbaga pinaka basic din namin talaga sir, pag-aresto sa mga wanted persons. So, ano pa ba sir? Sa mga criminal gangs, wala naman kasi tayo dito niyan sir. Criminal gangs. So, ano pa ba? So, yun ang mga programs namin sir sa CIDG na tinututukan namin. So kung sa public naman sir, kung may mga nalaman kayo related doon sa mga nabanggit ko po sir, ma'am, pwede nyo po kaming tawagan or i-text or sa Facebook namin, ibato nyo lang po sa amin yung information. Rest assured din naman po na hindi namin i-divulge yung identity ninyo. Sir, paano ba mag-operate ang tanong is, ano po ang kaibahan ng operation ng CIDG at saka yung regular na PNP, or ang CIDG ba ay kasama sa unit ng PNP? O paano po ang coordination between CIDG, PNP at iba pang ng armed forces po? Ganito sir, may mga misconception po kasi sir may ang CIDG, may mga kababayan tayo sir na medyo nalilito or hindi informed. Yun sir, explain natin na sir. Yung CIDG is
iba sa PNP. Ang CIDG po sir is part ng PNP sa investigating unit ng PNP. So police din po ang mga CIDG. So yun po kasi maraming nagsasabi na hindi ka pala police, CIDG ka pala. Police po ang mga taga CIDG, police po 'yan. So pagdating naman po sa interagency coordination sa ibang agency na kung ano man ang halimbawa sa mga gasolina. So, coordination between sa DOE o kung ano man agency na required. Anyway, sir, madali naman kasi office to office naman yung pag-uusap, sir. Halimbawa, sir, pagdating sa terrorism, madali lang din naman ang pag-coordinate sa AFP. So, hindi naman nagiging problema sa atin yan, sir. Kasi office naman ang dinadala natin Hindi naman yung tao So, mabilis lang, mabilis. Sir. So therefore sir, kung mayroong operation, siguro yung info galing sa inyo. Or about may operation na gagawin yung CIDG Biliran Field Unit sa isang smuggling na grupo dito sa probinsya. Halimbawa lang, kayo po ba sir ay tatawag pa ng ibang unit gaya ng PNP, gaya ng EFP, halimbawa kung kailanganin po? Pag kailangan lang po, sir. Pero pagka kaya naman na po namin, sir, kami na po ang nag-ooperate pero in coordination with territorial unit. Hindi naman po kami basta-basta papasok lang sa isang area na hindi nag-coordinate sa territorial unit. Hindi po pwede yun. Pero hindi mangyari yun, sir, yung katulad ng news ba na yung sa drugs na nagbabarilan doon ng isang unit sa isang unit. Parang walang coordination kasi yun, di ba? Na television na parang mga kapwa pulis nagbabarilan sa isang operation. Pero hindi na siguro mangyari yun sa probinsya ng Biliran kasi maliit lang na probinsya. Tapos well coordinated po siguro ang mga operations between sa mga armed services po. Yun sir, actually hindi ko naman nabalitaan yung kinikwento nyo ngayon sir, pero yun naman po ang pinaka-purpose ng coordination is para ma-inform yung territorial unit sa presence ng, tulad sa amin sir, National Support Unit na papasok sa territorial unit nila para maiwasan din sir yung misencounter. Tulad nun sir, yung sinasabi nyo. Misencounter yun. Yan, para ma-inform sila na may operation na gagawin kasi kung halimbawa may nangyari, may nakapag-report sa kanila na biglang mag-responde ang taga-stasyon. Hindi nila alam na police pala yung nandun din. So, dun mangyayari ang misencounter. So, talagang iniiwasan natin yun. So, every time na mag-operate kami, talagang nag-coordinate or sabi pa nga, kumakatok kami sa territorial units. So, yun din siguro ang natin sir, ipaalam sa publiko kasi baka malito sila na, uy, ano kaya yung unit ito, nagbabarilan man. Kasi, ngayon ko lang nalaman na yung mga scope of operations ng CIDG, medyo malaki. Di ba sir? Malaki talaga siya. Malaki. So, parang mayroong specialized unit ng PNP na ito talagang tutukan. Kagaya ng mga ganito, smuggling, di ba? Malaki yun, Sa po yung sa inaano namin yun, sir, minomonitor kung meron talagang smuggling na nangyayari dito, sir. Illegal drugs there, sir? Kasama din? Opo, sir. So, yung namin dyan, sir, above 1 kilo. Pag may monitor na ganun, sir, doon kami papasok, sir. Above 1 kilo. So, ang laki niyan. Hindi naman siguro yan mangyayari dito sa probinsya ng Biliran. Yung parameter sa CIDG po, sir. Yung mga malalaki na. Yung sa ibang, sir, sa ibang krimen, gaya ng smuggling, mayroon din pa bang ceiling na ito lang i-operate nyo? Or kahit maliit lang po? Pagka sa smuggling, sir, okay naman, sir. Hindi naman natin tinitingnan talaga kung gaano kalaki or gaano kalit. Basta sa smuggling, pwede yan sa amin, sir. So, smuggling means, ano yan, sir? Usually, sir, sabi po nga, sir, yung nabanggit mo kanina, smuggling ng sigarilyo. Yun naman ang medyo talamak sa atin talaga, sir. Sigarilyo. Ano pa bang ibang ini-smuggle dito sa atin? Wala lang siguro. Wala. Biliran, sir. Napaka-minimal kasi, sir. Sigarilyo siguro. Wala pong
Wala pang nakapasok. Doon daw sa Southern Leyte, marami na po. Na-intercept yun ng CIDG siguro yun. Na ano nila yung pagpasok ng sigarilyo po. Pero ano naman sir, yung opisina nyo po sir ay strategic naman kasi nandun sa may tulay, di ba? Maharang kaagad kung ano man yung mga illegal na mga activities na So sir, pagpunta mo dito sa Biliran, sabi mo ang mga ano siya, parang peace loving at saka minimal yung krimen. Especially Naval is a growing town, 'di ba sir? Marami nang pumapasok na mga big investors kagaya ng mga nandiyan ngayon ng mga fast food chains. Ano po ba yung kasi may pumapasok din nung una na ni-report na yung mga budol-budol? Kasama ba din po ba yan sir sa trabaho niyo po sir sa pag-ano ng mga budol-budol gang? Yung nang ano ba sir ng mga pera ba na parang na-hypnotize yung tao tapos nagbigay ng pera? Opo sir, kasama po rin po yan sir kasi PNP rin po kami. Lahat po ng mga reklamo ng mga tao po sir, kaya namin i-address po yan sir. So sir, para naman malaman yung sa mga tao ba kasi mayroon akong kakilala na medyo may katandaan na nabudol siya. Ano po ba yung mga palatandaan doon sir sa yung mga taong mambubudol po sir? Sir, yung isang salita. Palatandaan dyan. Kasi yung mga budol-budol gang yan, magagaling yan magsalita, sir. Sa mga pangako. Mga pangako, meron silang ipapakita na mga pera na alimbawa marami silang pera. So yung isang tao, siya na, dito, totoo pala to kay sila nga may dalang pera. Tapos until such time na ikaw na pala yung nila. Bibiktimahin. Ang pinaka bottom line siguro sir kasi more on trust ang kinukuha ng mga mambubudol eh. Huwag basta-bastang magtitiwala sa mga taong hindi natin lubusang kilala. Yan, tsaka pag pera ng pinag-usapan, maging mapanuri tayo sir, maging ingatan din natin, basta-basta ilalabas yung pera. Kasi may nabiktima kasi siguro mga some 2 years ago dito sa Naval. Diyan pa sa downtown sir. Parang sila sir, parang isang grupo ng mga paragbudol. Na pumunta dito, pumasok sa Biliran, nakasakyanan pa. Nakuha pa ng sakyanan ang picture ng sasakyan kasi doon sa may ng mga land bank. Parang ganun ang nila, parang ganun ang paborito nilang diyan na sa busy street na yan. Saka parang mag-aabang sila na mayroong mag-withdraw tapos lalapitan nila. Ganun doon sir ang modus na ginagawa nila. Parang pinakita ito, iwanan ito, tapos isasakay yung tao. Tapos pag ng sakyanan, wala nang kanyang pera, wala nang mga alas, limas na, ganun talaga. Pero sana wala na sigurong mangyayari na from there on parang wala nang kaming nabalitaan na nabubudol kasi parang aware na yung mga tao na ganun ang modus ng mga mambubudol dito sa probinsya po, sir. Sir, ano pa ba yung ibang may tutulong ng CIDG doon sa ating komunidad po? Aside from doon sa enforcement of yung mga krimen po. Mayroon ba kayong mga pero hindi naman sa inyo sir no yung mga CSR kasi sa police naman yun o PCR hindi naman no. Sa local yun sir. Pero pag may mag-request sa iyo sir na mga school or organization, pupunta kayo sir. Okay po sa amin sir. Okay po 'yun. Kasi para ma-aware din sila kasi yung scope of operations niyo po, yung flagship projects na mga malalaking krimen din po para din siguro malaman ng mga tao na ito pala yung mga scope of works ng CIDG at paano natin mapigilan po ang mga ganitong mga krimen po. So ano pa ba sir ang mga gusto nyong ipaano sa publiko po sir? Sir, yung naging topic natin ngayon is yung tungkol sa scam. Budol-budol. Ulitin ko lang din po yung sinabi ko kanina. Pag masyadong matamis yung mga binibitawan sa inyong salita, yung panginganyo sa inyo, magtaka na kayo.
pera ng pinag-usapan, malaking masyado ang tubo, malaki masyado ang kita na wala naman masyadong maayos na paliwanag sa inyo kung paano kikita yung pera ninyo sa ganitong kaikling panahon. Mag-isip na kayo na ito is investment scam lang to. So pagka ganun sir, i-report nyo lang din kagad pinakamalapit na police station. Yung pinakamalapit. Halimbawa medyo malayo-layo kayo sa opisina namin, kasi biliran pa kayo, mga Kawayan, Maripipi o mga pwede naman sa pinakamalapit na station. Mag-inform lang kagad para maagapan na natin. Maiwasan na mabiktima yung mga kababayan natin. Tsaka para pag alam nila na yung community is aware na, nagre-report kagad, iiwasan na nila to. Lilipat na kagad sila sa ibang lugar. So, ibig sabihin, hindi na yun matutuloy. Mapipigilan na rin. So, sir, yung latest na doon sa Hamuraon, sir, parang, na ba sila, sir, na flag na ba yung operation nila doon? So, yun, sir, nag-conduct kami ng initial investigation. Yun sir, as per sa nakausap namin, kasi ayaw din nilang magbigay ng mga pangalan. Nahihiya kasi ang madalas na tinatarget naman kasi niyan dyan sir is yung mga government employee din sir. Teachers, police o sundalo sa gobyerno din. Pero ayun na, kaya nga yung sa Kabukgayan sir is karamihan ng complainant doon is teachers, may fireman. So yung dito naman sa Hamuraon sir, may nakausap kami dyan. So yun, ang sabi is parang nitong December, January okay pa naman daw, nakakatanggap. Pero nitong February na parang naggagawa-gawa na ng rason na nagka-problema. Parang na-amlak, release ng amlak. So, mga alibay na lang yun, sir. So, wala din naman na nababanggit o itinuro kung sino yung ibang biktima. So, kasi initial investigation pa lang. So, pumunta din kami sa Almeria Municipal Police Station. So, tinanong namin kung may mga nag-complain naman. So, wala pa. Sa ngayon. Parang nakakatanggap pa siguro kasi wala pang nagko-complain. So, pag tumakbo na yung yung nagpa-invest sa kanila, doon na siguro magsisilabasan. Pero kawawa yung mga huling makakapag-invest niyan, sir, kasi wala na, may tatakbo na talaga yan. So, sir, time naman yun, sir, no? 12 o'clock na. So, mga yun na lang may sa imong closing statement, sir. Closing. Siguro yun na rin naman yun, sir, yung sa public natin. Mag-iingat na lang po. Ingatan natin yung pera. Ingatan natin yung pinaghirapan natin. Pero wag natin basta-bastang ibibigay sa mga tao na hindi naman natin gano'n kakilala. Sa public din naman po, sa mga nabanggit kong sa flagship program namin, lalo na more on baril. Dito na lang sa biliran kasi lang natin, pagdating sa wanted o kaya sa mga baril, kung may kayo dyan na medyo may tao na nagpo-possess ng illegal na nagmamayari ng baril, lalo na't kung masakit sa ulo, wag ho kayong mahiyang mag-report sa amin para matulungan namin kayo, lalo na kung medyo pasaway na talaga sa community. Talaga sir ang namin. Sige sir, daghang salamat sir sa atong bisita nga si Police Major Felix. Yes sir. Regarding po sa Hamuraon sir na investment scam. So ini-encourage po lahat ng mga nabiktima doon sir na magpunta sa opisina dahil open po yung opisina namin sa CIDG Biliran PFU na mag-file ng kaso doon sa chairman nila na nag-open yan na investment scam. Saka in coordination din po kami sa Almeria Police Station. Pwede rin po kayo pumunta doon kung saan lang yung Almeria. Wag na po kayong maya sino man na nabiktima dyan. Sige sir, daghang salamat sa itong bisita si Police Major Felix Dennis P. Alincando, ang Provincial Officer sa CIDG Biliran Field Unit. Ug ang kauban nga si Police Staff Master Sergeant
The Senior Master Sergeant. Senior Master Sergeant. Master Sergeant Ronelo Mark E5, ang atong investigador sa CIDG Biliran Field Unit. Ug sa atong mga suking tipamati ni atong regular nga programa matag Biyernes nga adlaw gikan sa alas 11 ngadto sa alas 12 ang impormasyon, aksyon ug solusyon sa PIA Biliran. Kini ang inyong host karong adlaw, Rodrigo Victor, nangayo og maayong udto kanatong tanan ug daghang salamat sa iyong pagpamati. Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon ug solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM.